Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po'y muling manalangin? O dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na Ikaw ay aming sinamba at alam namin nagbigay lugod sa iyo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba. Ama, dalangin namin ng banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Habang kami nakikinig, Panginoon, ng mensahe mo, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita. Hindi ako, kundi ikaw ang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat makakarinig ng mensaheng ito, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, kikilusin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gagawa ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Mayroon po ba kayong mga Bible? Mayroon po ba kayong mga Bible? Kahit sa cellphone, mayroon po ba kayo? Amen. Yun. Kung mayroon po kayong Bible, makibukas po kayo sa akin. Sa 1, chapter 21, verse 15 hanggang 17. Ito po'y may pamagat na feed my sheep. Ang sabi po dyan ay ganito. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng Panginoon, nang mahal mo ba ako? Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Feed my sheep. Ang pangusap na ito ni Jesus kay Pedro ay naganap matapos ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sinabi niya ito kay Pedro nang siya ay mabuhay na magmuli. At ito yung panahon na gulo, lito ang mga alagad. Kung nabuhay nga bang muli ang ating Panginoon. No, alalahanin natin, dito sa pagkakataong ito, kung babasahin po natin ang Bible, maraming beses nang nagpakita ang Panginoon sa mga alagad. Pinakita niya na siya'y buhay na muli. No? Sabi ko nga, pero pagkalito, pagkagulo ng isip ng mga alagad, no? At pangunahin si Pedro na magulo ang kanyang isip. Kaya ano naganap kay Pedro? Si Pedro ay bumalik muli sa pangingisda. No, si Pedro ay bumalik muli sa pangingisda. Bago ang tatlong taon na ministeryo ng ating Panginoon, kasama si Pedro, tinawag si Pedro sa gitna ng kanyang pangingisda. Sabi ni Jesus, come follow me. At mula ngayon, hindi ka na mangingisda, sabi ng Panginoon. Hindi ka na mangingisda ng isda at gagawin kitang mangingisda ng mga tao. At yun ang simula, nakasama na ni Pedro sa ministeryo ang ating Panginoong Hesus. Pero nang mamatay si Jesus sa krus at ilibing, pagkawindang, pagkalito, gulong-gulo ang isip ng mga alagad. Broken-hearted sila ng mga panahong ito. Bigo sila ng mga panahong ito. Sabi ko nga, broken-hearted. Ano ba nararamdaman ng isang taong broken-hearted? Nasasaktan. No? Nasasaktan. Bakit namatay yung aming Panginoon na siya'y magliligtas sa amin? Kaya lang, nagpakita na nga magmuli ang Panginoon na sinabi na nga niya, buhay siya eh. Diyan, natapos na rin yung tagpo na yan na nagpakita siya kay Simon. Hawakan mo. Di ba? Hawakan mo ang butas sa aking mga kamay at sa aking tagiliran. Pero broken-hearted ang mga alagad. Lito. At ito ang nagtulak kay Pedro, ang pagkalito, no? Na siya'y bumalik sa pangingisda. Nalimot ni Pedro ang pagtawag ni Jesus sa kanya
No, bumalik kasi siya sa dati niyang hanap buhay. Nung una siyang tawagin ng Panginoon, tinawag siya sa gitna ng pangingisda. Walang mahuli nung mga panahon yan. Sabi ng Panginoon, ibagsak mo doon sa kabila. Panginoon, magdamag po kaming ng isda, wala kaming mahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. At nakakuha sila ng napakaraming isda. At yun ang simula na sinabi ng Panginoon, come, follow me. Mula ngayon, gagawin kitang mangingisda ng tao. At nalimot yun ni Pedro. Bakit? Namatay ang Panginoon Namatay ang Panginoon. Kaya lang, nalimot niya na ang Panginoon nagpakita na sa kanila at sila at nagpatunay na buhay ang Panginoon. Bigo pa rin. Pagkalito. Kasi hindi nila madalas kasama na noon ang Panginoon. Bigo. Pagkalito. At yun ang nagtulak kay Pedro na bumalik sa pangingisda. Sabi ko nga, nalimot ni Pedro ang pagtawag ni Jesus sa kanya na siya ay magiging mangingisda ng tao at hindi na ng isda. Pero sa pagkakataong ito, tinawag siyang muli. Tinawag ng muli si Pedro ng Panginoon sa katulad na tagpo. Nang una siyang tawagin ng Panginoon, siya ay isang mangingisda. Ano ang ngayon ang dalang mensaheng ito kay Pedro at sa atin ngayon? Ano ang dala-dala na ito? Feed my sheep. Ano ang dalang mensaheng ito kay Pedro? Una, ito ay pagmumulat sa katotohanan. Pagmumulat sa katotohanan kay Pedro. Bakit minulat? Kasi nga, nagbalik sa dati. Hindi niya nilakaran yung tawag sa kanya ng Panginoon. Ano ba ang tawag sa kanya? Ang tawag sa kanya ng Panginoon, hindi ka na mangingisda ng isda at gagawin kitang mangingisda ng tao. Yon ang tawag ng Panginoon kay Pedro. Bitiwan mo yan, parang ganon. Hindi ka na mangingisda ng tao. Nalimot niya yon. Bumalik siya sa pangingisda. Kaya pag tinignan nyo sa John chapter 21 verse 3, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Anong sabi ni Pedro? Mangingisda ako. Anong ginawa ng kanyang mga kasama? Sasama kami, sabi nila. Ay hindi lang siya, kundi yung kanyang mga kasama, sumama sa kanya saan? Sa pangingisda, pagtalikod, pagbabalik dun sa dati. Pagtalikod, nagbalik si Pedro sa dati niyang trabaho. Dahil sa pagkabigo, pagkalito, yan ang puso ng taong nalilito. Ano daw ang puso ng taong nalilito? Bumabalik sa dati. Mga kapatid, si Pedro nalilito, gulong-gulo, broken-hearted. Nung panahon na yan, lito ang kanyang isip. Kaya anong kanyang naisip? Mangingisda ako. Mangingisda ako, bumalik siya. Saan? Sa dati niyang hanap buhay. Pero sa gitna ng kanilang pagkalito, kinatagpo sila ng ating Panginoong Hesus. At may paalmusal pa. Mga kapatid, painggan nyo Sa gitna ng kanilang pagkalito, dahil sila'y nagbalik para mangisda, tinawag silang muli ng ating Panginoon. At ang maganda sa Panginoon, may paalmusal pa. May paalmusal pa, Pastor? Oo, tignan nyo Ang sabi ng verse 9, hanggang 10. Ang sabi, pag-ahon nila sa pampang ay nakita nila roon ang mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Sabi ng Panginoon, magdala kayo rito ng ilang isdang huli ninyo, sabi ni Jesus. Tingnan ninyo, may paalmusal pa. Tinawag silang muli ng Panginoon. Nakita nila ang Panginoon. At nung pumahon, ang sabi, may nakita roon na baga at mayroon ng isda na nakasalang at mayroong tinapay. Yan si Jesus. Alam niya kasi na mahirap kausap ang isang taong lito. Tingnan niyo mahirap kausap ang isang taong lito. Broken-hearted. Pagod dahil magdamag ng isda.
bumalik sa pangingisda, mahirap silang kausap. No, mahirap kausap. Mahirap kausap isang taong gutom. Sino dito ang gutom? Hindi nag-almusal. Mahirap kayong kausap. Tama? Pag nagugutom tayo, hindi, lutang. Eto, si Pedro, lutang. Ang mga alagad, lutang. Bumalik sa dating buhay. Nalimot nila ang mga ginawa at pangako ng Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, mangingisda ako, ay sasama kami. Pagbabalik sa dating buhay. Pero ang Diyos, kapag tayo bumalik sa dating buhay, tatawagin kang muli ng Panginoon eh. Amen? Dito, pinakikita, tinawag silang muli ng Panginoon. Sa magkaparehong tagpo, habang sila'y nangingisda, wala na naman silang mahuli. Sabi ng Panginoon, ilaglaglag nyo. Laglag nyo dito. Nilaglag nila at marami silang huli. Maraming nahuli. Sabi ng Panginoon, pagkaaw nila sa pampang, meron ng reding, isda at tinapay ang Panginoon. Gutom kayo eh. Kumain muna. At sabi pa ng Panginoon, magdala kayo dito ng huli ninyo. Ano ibig sabihin nun? Nag-usap muna, nagkwentuhan muna. Hindi agad sinabi ng Panginoon, bakit kayo bumalik sa pangingisda? Mahirap kausap ang taong lito at gutom. Anong ginawa ng Panginoon? Pinakain muna sila ng Panginoon. Nakipagkwentuhan muna ang Panginoon. Naniniwala kayo dyan? Yan si Jesus. Sabi ko nga, mahirap kasing kausap ang taong lito. Broken-hearted, pagod dahil sa pangisda. Mahirap kausap ang taong gutom. Kaya pinakain muna sila ni Jesus. At nang busog na, minulat na ni Jesus si Pedro sa katotohanan. Busog ka na, Pedro? Busog ka na, Romel? No? Parang ganon. Sabi ni Jesus, Pedro, hindi ka na mangingisda, di ba, ng isda? Sabi ng Panginoon, di ba mangingisda ka na ng tao? Yan ay pagmumulat sa katotohanan sa isang taong nagbalik sa dating buhay. Sabi ni Jesus, Peter, di ba tao, hindi isda? Bakit ngayon bumabalik ka sa pangingisda? Tao, Pedro, tao. Sino dito mangingisda? Walang mangingisda. Pero alam nyo naman kung ano yung tinutukoy dito. Kung paanong mangisda. Di po ba? Sabi ng Panginoon, hindi ka na mangingisda ng isda. Ginawa kitang mangingisda ng mga tao. No, soul winning yun. Sa iyan ay pagmumulat sa katotohanan ng isang taong nagbabalik sa dating buhay. Sabi ni Jesus sa verse 15, Simon Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Pinakain muna, tsaka kinorek ng Panginoon, tsaka minulat ng Panginoon ang kanyang isip. Simon Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, nang higit sa mga ito. Anong tinuturo ng Panginoon? Nang higit sa mga ito. Itong mga isda. Nagbalik ka kasi sa pangingisda, nagbalik ka sa hanap buhay mo. Pedro, mahal mo ba ako nang higit sa mga ito? Tayo rin alam nyo mga kapatid, ganun eh. Pag lito ang isip natin, lito yung ating mga puso, broken-hearted tayo, lito tayo. Ano nangyayari? Bumabalik tayo sa dating buhay. Ako nga naisip ko magtrabaho muli eh. Tinawag ako ng Panginoon para magpastor, iiniwan ko yung aking hanap buhay dahil yun yung calling ng Panginoon sa akin. Iiwan mo ang iyong hanap buhay, ako ang bahala. Pero netong taong ito, real talk tayo ha. Sino gusto ng real talk? Sa mga kabataan, gusto yan. Alam niyo ba mga kabataan ngayon, ayaw nila ng taong sinungaling? Ang mga kabataan ngayon, ang mga henerasyon ngayon, gusto nila, totoo ka. O real talk tayo. Itong taong ito, naranasan ko yan. Mga kabataan, naranasan ko yan.
Mga senior na kabataan. Naranasan ko po yan. Nang si Belia, nung nasa leadership pa kami pareho, no, kasi meron kaming natatanggap na allowance doon sa school. At yung natatanggap ni Sister Belia sa school, pinambibili yon ng gamot ng anak ko. Ano yon? Pinambibili yon ng gamot ng anak ko. So ako na bahala sa bayarin sa iba, basta yung pera na yon, pambili ng gamot. Nagkataon, itong taon na ito, nagkaroon ng election. Natalo si Sister Belia. Wala na siya sa school, sa Caloocan Bethel. So pag wala ka na sa school, wala na rin yung allowance mo. Eh sino nasasalo? Nung allowance, sino nabibili? Nakukuha niyo po? Pagkalito ang naramdaman ko. Umiyak ako. Broken-hearted ako. Hindi ako masaya nang sinabi sa akin, Romel, nanalo ka. Hindi ako masaya. Alam niyo bakit hindi ako masaya? Kasi yung katotohanan na ako lahat ang sasalo. Dati katuwang ko si Sister Belia. Kaya lang eto na. Broken-hearted ako, umiiyak ako. Una, dahil nasaktan yung asawa ko, siyempre masakit yun. Tapos yung pagmumulat sa mata ko na ikaw na ang bibili ng gamot ng anak mo. Ha! Alam nyo ba, real talk, alam na ng iba to. Kinausap ko yung kapatid ko. Ang sabi ko, Weng, kasi nasa Caloocan siya. Kaya niya ako ipasok sa sa gobyerno. Weng, kako, pwede mo ba akong ipasok kay Mayor? Kahit driver ka ako ng ambulansya. Yun ang sabi ko. Kasi gusto ko ng dagdag na income. Bakit di ko kaya? Sabi ko. So nalilito ako. Broken-hearted ako. Kaya naisip ko, bumalik sa pagtatrabaho. Kaya lang God is good. Napakabuti ng Panginoon. Lagi siyang may ginagamit na tao. Ang ginamit rin niya yung kapatid ko. Para ituwid ako. Para ikorek ako. Hindi porkit, pastor, hindi ka ikukorek. Magpakorek ka, magpatuwid ka. Bakit? Windang ang isip mo, Pastor Romel. Puso mo nalilito. Bakit binababa mo ang kakayahan ng Panginoon? Bakit hindi ba niya kayang i-provide ang lahat ng bagay? Naisip ko, ako ang sasalo. Hindi pa si Lord ang sasalo? Hindi pa si Lord ang bibili? Hindi po ba? Nalilito na ako eh. So, bumalik ako. Weng, pasok mo ako. Alam niyo, sabi ng kapatid ko, Kuya, hindi. Kuya, hindi. Alam niyo bakit? Sabi niya ganito, kaya kita ipasok. Kaya lang hindi. Kasi pastor ka. Yun sabi niya, pastor ka. At nagbalik sa isip ko, oo nga, pastor ako. At ang binulat uli yung mata ko na ang Diyos ang bahala sa akin. Ang Diyos ang bahala sa akin. Amen? Diyos ang bahala sa akin. Wow. Talagang gumagamit ang Diyos ng tao para ituwid. Dito tinuwid sila ng Panginoon. Pedro, hindi ka na mangingisda ng isda. Tao. Pagpapastor. Hindi ka na mangingisda. Mangingisda ka ng tao, di ba? Yan ay pagtutuwid ni Jesus sa isang taong lito at gulo ang isipan. Sabi ni Jesus kay Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Mahal naman niya ang Panginoon eh. Dito, mahal ba natin ang Panginoon? Amen. Mahal natin ang Panginoon. Okay, sabi ni Jesus, iniibig mo pala ako. No? Hindi ka lang manghuhuli ng tao ngayon. Dahil iniibig mo ako, dinagdagan ng Panginoon, promote. Ano na ang sabi? Pinaalala sa kanya. Dahil ikaw, magpapastor ka. Pastor ka, hoy! Wala na ako, uuwi na ako sa tatay ko. Iiwan ko sa iyo, ikaw ang magpapastor. Ikaw na, Pedro. Kaya sabi ng Panginoon, feed my sheep. Dati,
Gagawin kitang manghuhuli ng isda. Ngayon sabi, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Feed my sheep. Yan ay pag-aayos ng direksyon ni Jesus kay Pedro. Wala ka kasi sa direksyon, Pedro. Naguguluhan ka. Wala ka sa direksyon, Pastor Romel. Naguguluhan ka. Gusto mong bumalik sa paghahanap buhay. Romel, parang ganon. Feed my sheep. Nagkaagulo na sa Valenzuela. Masaya ka ba nun? Feed my sheep. Sabi ng Panginoon kay Pedro. Sa akin, pinaalala ng Panginoon, pastor ka. Pastor ka. Bakit ako mangangamba? Kung ang amo ko, amo ninyo, ay ang Panginoon. Amen? Nung pagkakataon na yon, nangangamba rin ako. Nangangamba rin ako. Pero, sabi ko nga, God is good. Ginamit niya ang kapatid ko. Nag-aalala ka? Bahala si Lord. Biglang may nag-chat sa akin. Biglang may nag-chat sa akin, taga-ibang bansa. Sabi sa akin, Pastor Mel, ano po ang GCash nyo? Wow! Diba ba? Nangangamba ka eh. Alam nyo ba, parang ganito, buwan-buwan kailangan mo yan. Gagamit ang Diyos ng ibang tao para buhayin ka. Huwag ka nang malito. Huwag ka nang malito. Dito, sinabi ng Panginoon, feed my sheep. Hindi mo kailangan ng maghanap buhay. Hindi mo kailangan mangisda muli. Hindi mo kailangan bumalik sa dati mong buhay. Dahil tinawag kita para mangisda ng tao. At ngayon, iiwan ko sa iyo ang obligasyong ito. Papanik na ako sa tatay ko. Kinikwento ko na lang ha, ginagamitan ko kayo ng salitang nauunawaan natin, salitang kalye. Papanik na ako sa tatay ko, kaya ibinibigay ko sa iyo ang responsibilidad na ito. Pedro, mula ngayon, papakainin mo ang aking mga batang tupa. Pagtutuwid, no? Pagtutuwid ng isang direksyong nawala, no? Pagtutuwid ng ating Panginoon. Sabi, Pedro, mula ngayon, daragdagan ko ang pagtawag ko sa iyo. Hindi ka lang mangingisda ng tao. Yung kasing mangingisda ng tao, soul winning. Soul winning. Ngayon, tinatawag kita, Pedro, pastoring. Pagpapastor. Feed my sheep. Aalagaan mo na sila. Aalagaan mo na sila. Yan si Jesus, iminumulat niya tayo sa katotohanan na tayo'y lito. No? Kaya tayo bumabalik sa dati nating buhay. O sabi ni Jesus sa atin ngayon, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Gumawa ka sa pastulan ni Jesus. Yan ang sinabi ng Panginoon sa akin, Pastor, parang gano'n ng kapatid ko, no? Ginamit ng Panginoon. Pastor ka. No? Pastor ka. Kailangan mong magpastor. Kailangan mong pakainin ang mga tupa. Dito, ganun din. Minulat si Pedro ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan bumalik sa dati mong buhay. Alam nyo, lito tayo. Lito tayo. Marami sa atin lito. Kaya bumabalik tayo sa dati nating mga buhay. Pastor Romel, yung pagpapakain sa mga tupa, gawain mo lang yan pastor ka Di po ba gawain lang ng pastor yon? Feed my sheep? Alam nyo bang hindi? Sa inyong mga tahanan, tumayo kayong mga pastor ng inyong mga pamilya. Sino magpapastor diyan? Sinong kakalinga sa pamilya mo, ibang tao? Di ba dapat ikaw rin mismo
Tayuan mo kung ikaw ay isang mananampalataya ng ating Panginoon, tatay ka o nanay ka, tumayo kang pastor sa iyong pamilya. Ayaw niyong pumayag? Tayuan niyo. Bakit? Kailangan nila ang magga-guide, magpapakain sa kanila. Sino magpapakain dyan? Si pastor? Hindi 24 oras kasama niyo si pastor. Kayo, kasama nyo lagi ang inyong mga pamilya, kaya sino ang gagawa para sa inyong mga pamilya? Sino ang mag-aakay sa kanila para sa Panginoon? Di po ba't kayo? Tayo sa ating mga kanya-kanyang pamilya. Responsibilidad natin ang ating mga pamilya. Sino dito gustong maging responsibilidad niya? Talaga ang kanyang pamilya. At madala sila sa Panginoon. O hindi lang ito kay Pedro at kay Pastor sinasabi, feed my sheep. Sinasabi rin ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin, feed my sheep. Mangulit ka. May bunga pala yung pangungulit. Tanyo si Sister Lilit, nakakulit. Tama ba, Sister Lilit? Nakakulit ka, no? Gusto mo na nga i-block eh. Gusto na niyang i-block. Pero tignan ninyo, ang isang taong handang magpagamit sa Panginoon. No, hindi siya pastor, si Sister Alona, hindi siya pastor. Pero mayroon siyang nadala sa Panginoon. Anong ginagawa niya? Every day. Kita ninyo, trabaho ba ng isang ni Sister Alona yon? Pwede naman siyang pumunta lang sa church, di po ba? Kadalasan, kaya hindi natin magawa ang bagay na ito kasi lito tayo. Tulad ni Pedro, lito tayo. Hindi lang pagbabalik sa dating hanap buhay ang ginagawa ng marami, kundi pagbabalik sa dating buhay. Na iniwan mo na noon, bumabalik sa dating buhay. Nalimot ang pag-ibig ng Panginoon. Nalimot ang tawag ng Panginoon. Maraming mga pastor ngayon umaalis na sa ministeryo, mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Bigo. Sama ng loob ang daladala ng mga pastor. Yung iba na wiwindang umaalis na. Umaalis na. Sumusuko na, ayaw na. Masisisi ko ba sila? Hindi. Bakit? Tao sila eh. Kaya alam, baka lito lang rin ang isip, kailangan nila si Jesus. Amen? O ngayon mga kapatid, lito po ba tayo? Kagaya po ba tayo ni Pedro? Lito? Kaya bumabalik sa dating buhay? Dati iniwan mo na yung pag-inom, ngayon bumabalik ka sa dating pag-inom. Dati iniwan mo na yung mga bagay na ito, mga dati mong mga bisyo. Ngayon bumabalik ka sa dating bisyo. Bakit? Nalilimot na natin ang Panginoon. Nalilimot natin ang pag-ibig ng Panginoon. Nalilimot natin ang tawag ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, kay Pedro at sa mga pastor ang tawag, feed my sheep. Sa atin, mga mananampalataya, anong tawag sa atin ng Panginoon? Anong tawag sa inyo ng Panginoon? Alam niyo pa kung anong tawag ng Panginoon sa atin? Una, humayo tayo. Humayo tayo. No, kailangan nating humayo. Ano ang pangalawa? Ano ang dapat pa rin nating gawin? Be holy. No, be holy. Manatili tayong matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi, tandaan natin yung pagiging be holy, hindi ito yung parang sa Diyos ka na, yung kabanalan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng pumantay sa kabanalan ng Diyos, nagkakasala tayo. Alam nyo ba yung pagiging be holy? Natin, ganito yon. Habang tinutukso ka ni Satanas, na bumalik ka na sa dati mong mga gawa, gawin mo ito, huwag mong gawin. Kahit struggle ka doon. No, struggle ka doon. At sinasabi na ni Satanas, bumalik ka na. Tapos hindi mo ginawa dahil natatakot ka sa Panginoon, dahil mahal mo ang Panginoon. Ang tawag doon, pagpapakabanal. Nakuha niyo po? Pagpapakabanal, paglakad sa kabanalan, kasi tinanggihan mo yung alok ni Satanas. Ang tawag doon, paglakad sa kabanalan. At yun ang tinitignan ng Panginoon. Be holy for I am holy. Hindi tayo pwedeng pumantay sa kabanalan ng Diyos.
Lagi tayong hindi pwedeng pumantay. Pero doon sa pagtanggi sa mga alok ni Satanas, mga kapatid, nagiging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Dito ay pinakita, tinutuwid ng Diyos ang isipan ng isang taong lito. Mga taong bumalik sa dating buhay, ng isda, naghahanap buhay muli, kinalimutan ng ministeryo. Ngayon, pinutuwid uli ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, eto ka. Sa aming mga pastor, pag tumalikod kami, sinasabi ng Panginoon sa amin, pastor ka. Tagapagpakain ka ng mga tupa. Tagapangalaga ka. Sa mga mananampalataya, sinasabi sa inyo ng ating Panginoon, kapag tayo tumatalikod sa ating Panginoon at bumabalik sa dating buhay, muling sinasabi ng Panginoon, mananampalataya kita. Tagasunod kita. Believer ka. Follower ka. Nino? Ni Jesus. Amen? Taas ang kamay ng mga believers. Tsaka follower ni Jesus. Amen. So walang puwang ang pagtalikod. Ngayon, kung mayroong pagtalikod o naiisip natin, itinutuwid tayo ng Diyos sa oras na ito. At sinasabi sa iyo ng Panginoon kung ano ka at kung sino ka. Anak, nilinis na kita. Pinatawad na kita sa iyong mga pagkakasala. Tapos na lahat ng bagay. Huwag ka nang bumalik doon. Inaayos na muli ng Panginoon yung ating mga litong isip. Kadalasan, nalilito tayo, no? Nalilito po ba kayo? Kasi ang dami-dami natin problema. Kung kailan tayo na born again, doon dumating yung saksakan ng daming problema. Kung kailan ka na born again, doon nalugi yung hanap buhay mo. Di po ba? Lito. Kaya lang sabi ni Jesus, dito sa mundong ito, makararanas kayo ng mga kapigatian. Nakuha niyo po. Dito sa mundong ito, dadanas kayo ng kapigatian. Sabi ni Jesus, sabi mo Lord naparito ka upang bigyan kami ng masagana at kaaya-ayang buhay. Yes, totoo yun. Kaya lang sinabi ni Jesus, dito sa mundong ito, makararanas kayo ng mga kapigatian. Ng pagdurusa, ng pagluha, ng problema, ng pagkalugi. Alam niyo kung bakit? John 10:10 uli. May sinabi si Jesus naparito ako upang bigyan kayo ng masagana at kaaya-ayang buhay. Ngunit nariyan si Satanas. Nariyan si Satanas, ninanakaw, sumisira. Trabaho niya yun. Trabaho niya yun. Hindi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkalugi, ng problema. Sino? Si Satanas. Ngayon, kapag dumaraan tayo sa mga ganun sitwasyon, ano ang sinabi ni Lord? Pagtutuwid ng isip. Anong sinabi ni Lord? Look unto Jesus. Tignan mo si Jesus. Sa panahon na ikaw ay naguguluhan, tumingin ka kay Jesus. Gulo ba ang isip mo? Tumingin ka kay Jesus. Alam ninyo, nung tagpong ito, kilala nila ang Panginoon. Alam nila ang Panginoon yun, pero hindi nila namumukhaan ang Panginoon. Basahin ninyo yung kabuuan. Hindi nila namumukhaan ang Panginoon. Pero sa loob nila, alam nila ang Panginoon ito. Ang Panginoon ito. Pero nakatingin sila kay Jesus. Look unto Jesus. Lito ka ba? Kapatid, lito ka ba ngayon? Nawawala ba yung dati mong passion sa paglilingkod sa Panginoon? Yung dating bang pagtawag ng Panginoon sa iyo, hindi na yan ang tinitignan mo ngayon. Nalilito ka ba? Ngayon, tinutuwid tayo ng Panginoon. Huwag kang bumalik sa dati. Ikaw ay tagapangalaga ng aking kawan. Kapatid, yan ay tawag sa mga pastor.
pero kayo pwede kong maging katuwang. Pwede ko ba kayo maging katuwang? Di ba magbantayan tayo, mga kapatid? Ang mga mananampalataya dapat nagbabantayan. Hindi pwedeng si pastor lang ang magbabantay. Kailangan magbantayan tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi magtsismisan na magbantayan. Ulitin ko, magbantayan tayo. Amen? Ngayon, sabi ko nga, yan ay pagtutuwid sa isip ng isang taong lito. Ngayon, pangalawang mensahe na dala ng Feed My Sheep, love. Ito yung gustong iparating sa atin ng Panginoon sa mensaheng ito, pag-ibig. Sinisigurado kasi ni Jesus kay Pedro na iniibig ba talaga siya ng Panginoon? Iniibig ba talaga siya ni Pedro? Mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Pag-ibig. Hindi kasi pwedeng alagaan ni Pedro ang mga batang tupa, mga Kristiyano, mga follower, mga mananampalataya ni Kristo. Hindi niya pwedeng alagaan ang mga bagay na ito kung hindi talaga siya umiibig sa Panginoon. Kaya sinisigurado ng Panginoon, Pedro, Peter, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Pansinin niyo ang tanong ng Panginoon. Iniibig mo ba ako? Ngayong araw na ito, tinatanong rin tayo ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Mahal mo ba ako? Kaya sabi ni Jesus, iniibig mo ba ako? Ako, ang sabi nanghigit sa mga ito. Nanghigit sa mga ito. Hindi kasi pwedeng iniibig ni Pedro nang higit sa kanya ang kanyang hanap buhay noon. Hindi mo pwede sabihin sa Panginoon, Lord, love kita. Kaya lang bumabalik ka dun sa dati. Mas namamahal mo yung dati. Si Pedro natagpo ang ganon. Babalik na lang ako sa pangingisda. Kasi sinisigurado ng Panginoon, Peter, love mo ba ako? Kasi gagawin kitang, tagapangalaga ng tupa eh. Mahal mo ba ako? Sa panahon na yan, malapit nang umakyat si Jesus sa langit, iiwan na niya ang ministeryo at kailangan ang pag-iiwanan ng responsibilidad ay tunay na umiibig sa Diyos. So mayroong pagpapasa. Kasi nga uuwi na ang Panginoon sa piling ng kanyang Ama. Dapat yung pag-iiwanan ng responsibilidad, totoong umiibig dun sa nag-iwan ng responsibilidad. Sino yun? Si Jesus. Kailangan si Pedro makitaan ng Panginoon ng tunay na pag-ibig. Ngayon, dalawang uri ng pag-ibig ang tinutukoy na ito ni Jesus kay Pedro. Ano yun? Anong pag-ibig yun ang tinutukoy ng Panginoon? Una, agape. Agape love. Ibig sabihin ay pag-ibig na matalino at may layunin batay sa isip at kalooban. Agape, pagmamahal na walang kapalit. Halimbawa niyan ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang kapalit, walang hangganan. Yan ang tinutukoy ng Panginoon na pag-ibig kay Pedro. Pedro, iniibig mo ba ako ng walang papalit? Hindi kayang higitan ng mga bagay na ito na nasa iyong harapan, mga isda. Bumalik ka sa hanap buhay mo. Iniibig mo ba ako ng higit sa hanap buhay mo, Pedro? Hinihingi ng Panginoon, agape love, kay Pedro. Kailangan niya ng pag-ibig ni Pedro kay Jesus kasi ipapasa na niya ang responsibilidad para sa mga tupa. Sinisigurado ng ating Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, agape ang pag-ibig mo dapat sa akin. Ano nga pala yung agape uli? God's love. At kapag God's love, walang papantay doon. At yun yung hinihingi ng Panginoon kay Pedro.
Yung pag-ibig ko sa mga tupang ito, Pedro, yun yung hinihingi ko sa iyo para sa kanila. Agape love, walang papantay, hindi mo pwedeng alagaan ngayon. Bukas iiwan mo, kailangan nakatuto ka dyan, Pedro. Kailangan naalagaan mo sila, Pedro. Hindi pwedeng malahininga ka, Pedro. Hindi pwedeng ngayon mainit ka, naglilingkod kami. Hindi pwedeng ngayon inaalagaan mo sila. Bukas hindi. Pedro, dapat agape love. Walang kapantay na pag-ibig. Yung pag-ibig ko mismo ang madama mo, Pedro. At yan ang inihingi rin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Agape love. Sinisigurado ni Jesus kay Pedro, agape, ang pag-ibig niya. Walang kapalit. Kahit ang mga isda, kahit ang kabuhayan, agape. Kasi pinapasa na ng Panginoon ang responsibilidad sa mga tupa, sa mga Kristiyano. Agape. Agape. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung walang higit. Alam niyo, hindi naman, sa totoo lang, hindi natin pwedeng pantayin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya lang gusto ng Panginoon, yun yung maramdaman natin. Iba kasi ang katangian ng Diyos sa pag-ibig natin. Tandaan niyo yun, ha? Kaya lang inihingi ng Panginoon kung paano kung minamahal ang mga tupa, ang mga tao, mahalin mo rin. Mahalin mo rin, Pedro. Pangalagaan mo rin. Pag hindi agape love, iiwan mo sila. Pedro, agape love. Sabi ni Lord, agape love mo ba ako? Agape love mo ba ako? O ngayon, tinatanong tayo ng Lord, agape love nyo ba si Jesus? Wala bang hihigit kay Jesus sa buhay ninyo? Wala bang hihigit sa buhay ninyo, sa pag-ibig ninyo sa Panginoon? Hindi nyo ba ipagpapalit ang Panginoon? Pag-araw ba ng linggo, kahit bukas malakas ang tindahan, isasara nyo alang-alang kay Lord. Di po ba? Pag-araw ng linggo, yan yung struggle. Unahin muna si Lord. Inaawat ba tayo ng Panginoon? Magsaya? Hindi. Kailangan unahin muna natin si Lord. Ibigin muna natin siya kung paano siyang umiibig sa atin. Agape. Pag may kailangan ka, pag may kailangan tayo, sinabi ba ni Lord, hindi? Oo, hindi. Kasi ayaw ni Lord mapahama ka. Kaya lang tignan ninyo, tuwing tatawag tayo kay Lord, laging nandun si Lord, pinararamdam sa inyo, nandun siya. Kahit ang sagot niya, no. Pero mararamdaman mo, sinasagot kita, andito ako, anak. No, ang sagot ko kasi mas alam ko kung ano makabubuti sa iyo. Hindi tayo binabaliwala ng Panginoon. Laging nariyan ng Panginoon. Kaya lang ang tao, tingnan ninyo, hindi papantay yung pag-ibig natin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya lang hinihingi ng Panginoon. Nak, linggo na nga lang eh. Linggo na lang. Linggo na lang. Di ba may date tayo ngayon? Di ba Sunday ngayon, anak? Di ba Sunday ngayon? Akin to eh. Binigay ko na nga sa iyo yung ani mo. Ito na lang, oras pa. Nagmamadali ka. Sana tatapos na si Pastor. Di ba? Ang haba naman ni Pastor. Agape love. Habang umahaba, hanggang umaabot ng alauna, hanggang alas 2, hindi ka naiinip? Pwede ba yung Pastor? Kaya lang hindi naman natin umaabot sa ganun, di ba? Kung kailan linggo, dun mo itatapat yung outing.
O hindi ko naman sinabi pag paminsan-minsan okay lang. Pero pag linggo-linggo may outing, hindi okay yan. Tapos sabihin mo, agapin-love kita, Lord. Pag paminsan-minsan, gathering ng pamilya, okay lang yun. Tapos may online naman. At nakikita namin kung sino nasa online. Kaya huwag nating itatapat yung araw ng Panginoon para sa atin. Amen? Pero sa mga may trabaho, nauunawaan kayo ng Panginoon. Ayan balanse Masabi, Pastor, may trabaho kami. Nauunawaan ng Panginoon. Ang mahalaga, nung pagka-day off, nandun siya. Di ba? Kagaya ng trabaho ni Brother Ronald, tsaka ni Sister Regine. Pag linggo, may mga pasok yan. Pero pag wala sila, nandito sila sa church. Amen? At naniniwala ko, naka-online sila. Pag wala sila dito. O ganun din sa atin. Di ba dapat agapin-love natin si Lord? Hinihingi ng Panginoon. Kaya hindi tayo makapagdala sa Panginoon kasi hindi natin iniibig ng gusto ang Panginoon. Dito, sinasabi ng Panginoon kay Pedro, dapat agapin-love mo ako para mapangalagaan mo ang aking mga tupa. Tayo rin naman, hinihingi ng Panginoon, dapat agapin-love para manatili ka sa loob ng simbahan, para manatili kang kasama sa mga gawain ng Panginoon, para humayo ka, dapat agapin-love. Alam niyo po ba, sa paghayo, kailangan agapin-love? Kasi kailangan maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi ka magmamalasakit, Pastor Romel, sa taong mapapahamak kung hindi pag-ibig ng Diyos yung madarama mo. Sino magmamalasakit sa taong mapapahamak? Tayo nga may mga problema. Nakukuha niyo po ako? Tayo nga may kanya-kanyang mga problema. Bakit po problemahin pa natin yung problema ng iba? Kapatid, kaya lang natin nagagawa ito kasi umiiral yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nakikita natin ang mga tao na mayroon tayong kaawaan, mayroon tayong compassion sa kanila. Bakit? Pag-ibig mo ba yun? Hindi. Wala nga tayong malasakit sa kapwa Ang pag-ibig ng Diyos ang tumatakbo sa mga mananampalataya, agape love. Kaya nagkakaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. Mapapahamak sila. Kailangan nila ang Word of God. Kailangan silang makakilala kay Kristo. Kaya agape love. Hinihingi ni Lord sa mga tao, sa mga mananampalataya niya. Ano? Agape love. Ulitin ko, hindi natin kayang umibig sa tao kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Di mo kaya yan, kapatid, kung wala ang Diyos. Pedro, pag hindi agape love, iiwan mo sila Nakakita kayo ng unang ministeryo, ang init-init, no? Init-init. Pastor, saan tayo pupunta? Dito. Sama ko. Sige. Habang lumalaon, nawawala na. Yung dati mong kasama, wala na. Ikaw na lang. Praise God. Kahit mag-isa ka, kasi agape love, nararamdaman mo kay Lord. Sige lang, tuloy lang. Kahit nag-iisa ka, tuloy lang. Kasi ginagawa mo yon dahil kay Lord, kasi agape love mo siya. Amen? Ngayon, yan ang tawag ng Panginoon kay Pedro. Hinihingi ng Panginoon. Pedro, kailangan kung paano kung minamahal sila. Mahalin mo rin naman. Agape love. Pangalawang pag-ibig, Pileo. Ano yung Pileo? Papalooban ng mainit na likas na pagmamahal ng damdamin. Kaya ito ay higit na personal at nadaramang pag-ibig. Pileo, pagmamahal sa kapatid. Pagmamahal tulad ng pagmamahal ng Diyos para hindi ka tumalikod, para hindi mo siya iwan.
Pileo. Pagmamahal sa kapatid. Sino dito nagmamahal sa kanyang kapatid? Yung kapatid sa laman. Di ba, kahit nag-aaway kayo niyan, hindi kayo nakikibuan, pero pag may kaaway ng iba yan, magkakampi yung magkakapatid. Tama? Kahit di nagkikibuan yung magkapatid, pero pag may kaaway yung kanyang kapatid, umiiral yung dugo. Kapatid, tayo, hindi tayo magkakapatid sa laman, magkakapatid tayo sa Espiritu. Pinanganak tayo sa Espiritu. Isang bautismo ang tinanggap natin. Amen? So tayo ngayon, magkakapatid kanino? Kay Kristo. O ngayon, ano hinihingi ng Panginoon? Para hindi tayo magtaksil sa isa't isa. Para magmahalan tayo, pileo, tulad ng pag-ibig sa kapatid, kahit nag-aaway. Hindi maghihiwalay. Bakit? May nagtatali. Di po ba sa magkakapatid may nagtatali? Alam nyo ba, nanay ko, nakita ko yung aming mga pusod na 3 magkakasama. Tingnan nyo yung gawa ng mami ko, ha? Nakita ko. Nakalagay sa isang supot. Sabi ko. Tapos nandun yung ipit. Nandun yung pangalan. Romel, Rowena, Rochelle. Sabi ko, ba't mo ginawa to? Para pagka malalaki na kayo, hindi nyo malimot na magkakapatid kayo. Nakita niyo yun? Nanay ko yun. Alam ng nanay ko kung anong dapat maramdaman ng mga magkakapatid. Tayo, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Anong pag-ibig meron tayo sa ating kapatid? Sa kapwa mananampalataya. Pag narito lang ba tayo sa church, brother and sister tayo, pag wala na sa church, wala na tayong malasakit sa isa't isa. Kay Pedro, sinabi ng Panginoon, Pedro, binibigay ko sa iyo ang responsibilidad na ito, feed my sheep, pileo love. Mahalin mo sila, tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Di po ba? Hinihingi ni Jesus kay Pedro ang pag-ibig sa kapatid. Ang tupa ay ang mga sumasampalataya kay Jesus, iiwan mo sila, Pedro. No, sabi, mahalin mo sila bilang kapatid mo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, sinasabi ni Jesus kay Pedro ay ang mga kapwa niya tao, mahalin mo sila, Pedro. Anong mamahalin ni Pedro sa mga kapatiran? Ang kanilang pagkakaiba-iba. Sino dito hindi nagkakaiba-iba? Pare-parehas ba tayo ng interes? Di ba magkakaiba tayo? Ay kasi pinapasa na kay Pedro, yung ipinapasa ko sa iyo mga mananampalataya, may pagkakaiba-iba yan. May matigas ang ulo dyan, mayroong malambot ang ulo, madaling turuan. Meron dyan ang hirap turuan, kahit idikta mo na, Pedro. Mahirap silang turuan, pero mahalin mo sila, Pedro. Di ba mga kapatid, magkakaiba-iba tayo. Merong madaling turuan. Merong mahirap turuan. Merong matigas ang ulo. Pero naniniwala ako, walang matigas ang ulo sa Valenzuela, Bethel. Walang amin, matigas ang mga ulo nyo. Matigas po ba mga ulo nyo? Talagang matigas nga ulo, Lord. Meron kasing pagkakaiba-iba. Ang sabi, mahalin at pakainin mo sila. Kung sino sila. Iba-iba ang ugali nila, Pedro. Marahil yan ang sinasabi ng Panginoon. Iba-iba ang ugali nila, Pedro. Mahalin mo pa din sila, Pedro. Kahit magkakaiba-iba ang ugali nila. Tayo, mga kapatid, magkakaiba ang mga ugali natin. Kaya lang, hindi sa konting kibot, nagsasakmalan tayo. Di po ba? Ano ba dapat makita sa mga magkakapatid? Anong pagmamahal? Nag-aawayan, nagkakampihan, magkakapatid nga eh. Pansinin natin, sa 2 uri ng pag-ibig na binabanggit ng ating Panginoon, nakapasok ito dun sa greatest commandment ng Panginoon. Agape love, phileo love.
Nakapasok yan doon sa greatest commandment ni Lord. Saan? Sa Marcos chapter 12, verse 30 hanggang 31. Ang sabi, love the Lord your God with all your hearts and with all your soul, with all your mind and with all your strength. Agape love. Love your God. Ang sabi ng Panginoon. Tingnan niyo yung hinihingi ng Panginoon. No? Nakapasok dun sa greatest commandment na iniwan ng Panginoon. Love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, and with all your mind. Sabi, with all your strength. Mahalin daw natin ang Panginoon ng buong puso. Agape, pileo, mahalin mo ang pag-ibig mo, ang Diyos ng buong puso mo. Ibig sabihin nun, dapat una si Lord. Una si Lord. Pag Sunday, una ba si Lord? O hinihintay natin mag-aalas 10 na, bukas na si SM. Pastor, bilisan nyo. Kung kailan pa naman bukas ang SM, alas 10, doon tayo nagsimula ng gawain. Love the Lord with all your hearts. Ang sabi, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Lakas natin. Dapat miniibig natin ang ating Panginoon. Ano yung sumunod? Verse 31, love your neighbor. Matindi yung kasunod. Love your neighbor as yourself. Anong sabi? Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun yung pileo. Di ba ayaw mong masasaktan yung sarili mo? O yun yung antas na hinihingi ng Panginoon sa pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Kung paano mong minamahal ang sarili mo, ganun mo rin mamahalin ang iyong mga kapatid. Gusto ba natin nagugutom? Ayaw. O di dapat, yun yung ating iniisip, kumain na kaya siya? Gusto ba nating sinasaktan tayo? Gusto ba nating minumura tayo? Gusto ba nating nilalait tayo? Ayaw, di ba? O sabi, mahalin mo sila tulad ng pag-ibig mo saan? Sa sarili mo. O wag mong mumurahin, wag mong lalaitin. Kanina kausap ko si sister na nagpatotoo. Sabi niya, Christian pastor Christian, binabato ako. Binabato talaga siya. Tama, sister? Nasama na nga niya ako sa church Oo. Kita nyo? Saan church? Ay, alam ko kung saan church, di ko sasabihin. Doon dumadalo, kaya lang, tingnan ninyo. Gusto niyang ilapit kay Lord. Kaya nga niya sinama si Sister Lilith Gusto niyang ilapit kay Lord. Kaya lang pagdating sa bahay, binabato niya. Sabi, love your neighbor as yourself. Kung paano mong minamahal ang sarili mo, mahalin mo ang kapwa mo. Bakit binabato mo? Tapos dadalhin mo sa church? Uy, Sister Lilith, mag-worship ka kay Lord. Paano maka-worship binato mo? Nakukuha niyo po? Paano makapag-worship? Nakarinig sa'yo ng panlalait. Paano makapag-worship? Sabi ni Lord, love your neighbor. Kung paano mong iniibig ang iyong kapwa, kapatid, hindi tayo makapagdadala sa simbahan kung hindi natin mamahalin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Tignan natin sila tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Pileo, pag-ibig sa mga kapatid. Pedro, pakainin mo ang mga tupa ko. Agape love, Yan ang marahil ang sabi ni Lord. Mahalin mo ang Diyos nang higit sa lahat, Nang higit sa lahat. Romel, nang higit sa lahat. Hindi mo kailangan magtrabaho muli. Bahala si Lord sa iyo. Mahalin mo ako, Romel. Ganon din sa inyo, mahalin niyo si Lord, Kahit mawala pa ang mga ito, Diba? Kahit mawala pa ang mga ito, Lord. Kaya natin ibigay kay Lord John, kahit mawala pa ang mga ito. Ang hirap nun.
Yung kahit mawala pa ang mga ito, ang hirap nun. Sa totoo lang, mahirap mahalin ng Panginoon kapag ka nakatingin ka doon sa mga bagay na yon. Pag nawala yon, hindi mo na ibigin ng Panginoon kasi nawala. Hindi mo ako love, Lord, kasi nawala ang mga bagay na ito. Sabi ni Lord, kahit ba mawala ang mga bagay na ito, mahal mo pa rin ako. Kapatid, may mga tangan-tangan tayo. Tangan-tangan. Mahal na mahal mo yan. Kung mawala yan, mahal mo pa rin ba si Lord? Iniibig mo pa rin ba si Lord? Alam niyo po ano pinakamasakit na mawawala sa atin? Hindi yung kabuhayan Yung ating mga minamahal. Asawa, anak. Di ba? Paano kung mawala? Paano kung kunin ni Lord? Di ba? Mahal mo pa rin ba ako? Love mo pa rin ba ako? Magpapatuloy ka pa rin ba sa gawain kahit wala na itong minamahal mo? Yan ang mga tanong na mahirap. Pero kapag mahal mo si Lord, magpapatuloy ka pa rin. Kahit mawala pa ang boyfriend ko, Panginoon, ang girlfriend ko, Panginoon. Di po ba? Kasi may mga pagkakataon, kukunin talaga sila ni Lord. Kaya lang magpatuloy pa rin tayo. Tandaan ko, nung kunin ng Panginoon ang mami ko, napakasakit. Napakasakit ng kunin ng Panginoon ang mami ko. Bagamat may sakit na siya, pero siyempre gusto ko pa rin siya makasama. Nasa gawain na ako noon. May sakit siya, dinadaya ko ang Panginoon. Alam niyo kung paano kong dinadaya? Real talk uli Sabi ko, Panginoon, sana kung kukunin mo ang mami ko, sana makita niya ang simbahan ng Valenzuela. Alam ko kasi sa sarili ko, hindi niya makikita ang simbahan ng Valenzuela. Alam niyo bakit? May church Hindi siya dadalo dito. Meron siyang church at kahit ayayin ko siya dito, hindi siya pupunta. Alam niyo bakit? Kung saan siya tinanim, yun ang sinabi niya. Kung saan ako tinanim, Romel, doon ako. Kaya alam ko sa sarili ko, hindi niya makikita ang bahay-sambahan. Kaya sabi ko, Lord, pag kinuha mo si Mami, yung nakita niya ang simbahan, Kita niyo? Kasi alam ko sa sarili ko, hindi niya makikita. Kaya lang yung deal ko kay Lord. Yun yung deal ko. Kinuha ni Lord ang mami. Sabi ko, Panginoon, sabi ko sa iyo makita man lang niya yung simbahan. Alam niyo ba, pinaalala na ng Panginoon sa akin? Minsan, dun sa ating lumang simbahan, sinama ko ang mami ko dahil may nag-donate sa atin ng electric fan. Kasama ang mami na kinuha yung electric fan, dinala namin sa church. At nakaganon ang mami sa gitna ng church at sinabi niya, maaliwalas naman pala, maganda naman pala itong simbahan nyo. Pinaalala ko, di ba nakita? Sabi ko, kasi gusto ko wag muna siyang kunin ng Panginoon. At nung kunin ng Panginoon, ang mami ko, masakit. Ang tagal niyang namatay No? Binigay na namin kay Lord, nabuhay pa, na-revive. Tapos, ang tagal. Kasi sabi ng doktor, ang puso ng mami mo parang puso ng bata. So nakikita namin yung kanyang hindi naman siya nahihirapan Nakaigala kaya lang. Sabi ni Lord, wala nang pag-asa Tapos sabi ko sa Panginoon, Panginoon, nandito mami. Kukunin mo na. Lord, kung kukunin mo, kunin mo na. Alam niyo po ba, nung oras na kinukuha ng Panginoon ang mami ko, umaawit kami ng papuri. In moments like this, I sing out a song. Yung oras na yon. Pero masakit. Sabi ko mahirap pag kami kukunin, mahal sa buhay. In moments like this, I lift up my hands. Nung oras na naghihingalo ang mami ko,
I lift up my hands to the Lord. Nawawala yung mahal mo sa buhay, oh. Magpapatuloy ka pa rin ba? Ang number 1 na tagahanga ko, nanay ko. Nakuha niyo po. Kapag dumarating ako galing ng gawain, magtatanong siya, anak, ano ang nangyari sa church? Ano nangyari sa church, anak? Sandali, kuha lang akong kape, Pagbaba ko, may hawak akong kape, magkikwentuhan kami ng, Mami, tungkol sa church, chinichismis ko kayo. Kinekwento ko kayo. May eto naganap sa church. Tuwan-tuwa siya. Sabi ko, number 1 siya. Tapos kinuha ni Lord. Masakit. Kaya lang magpapatuloy pa rin. Dahil hindi naman ang mami ko ang Panginoon ko. Ang Panginoon ko ay si Kristo. Kaya't magpapatuloy pa rin. Amen? Magpatuloy pa rin tayo kahit anong nagaganap sa ating mga buhay dahil hindi naman yan ang Panginoon mo. Kaya sabi niya kay Pedro, mahal mo ba ako kahit sa mga bagay na ito? Higit sa mga bagay na ito. Ano yung higit? Ngayon na hawak mo, na minamahal mo ng higit sa Panginoon. Tinuturo ng Panginoon sa iyo, higit sa mga ito, kaya mo bang bitawan ang alang-alang sa akin ang higit na mga ito? Kapatid, ito ay mensahe ng pagtutuwid ng Panginoon sa ating mga isipang windang, pagkalito, na ibig na nating tumalikod sa ating Panginoon. Ito ay mensahe ng Panginoon na kung tayo'y nalalamig ng pag-ibig, balik mo ang pag-ibig mo sa Panginoon dahil iniibig tayong lubos ng ating Panginoon. At hinihingi ng Panginoon para tayo makapaglingkod, makasama sa ubasan o sa pag-aalaga sa tupa ng Panginoon. Hinihingi ng Panginoon yung pag-ibig na tulad ng pag-ibig niya, agape love, walang hinihinging kapalit. Phileo love. Mamahalin natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Kapatid, mahal mo ba ang Panginoon? Mahal mo ba ang kapatid mo? Tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Sabi ni Lord, feed my sheep. Feed my sheep. Hindi yan trabaho lang ni pastor. Trabaho ng bawat isa sa atin. Pakainin natin ang ating mga kanya-kanyang pamilya ng salita ng Panginoon. Ang Assemblies of God, nagbaba ng kautusan sa amin, mga pastor, na sinasabi ilang taon na rin, na ang simbahan ay dali natin muli sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan dahil yan original na disenyo ng Diyos sa simbahan. Hindi lang ito, mismong ang tahanan ng early church, tahanan, bahay, sambahan. Ano ibig sabihin niyan, pastor? Ang simbahan, dalhin natin sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Ano ba ang nagaganap sa simbahan? Worship. Mag-worship tayo sa ating mga kanya-kanyang bahay. Prayer. Mag-pray tayo sa kanya-kanyang mga bahay. Ano pa? Fellowship. Fellowship natin ang ating pamilya. Amen? Dali natin ang simbahan mismo sa loob ng ating mga tahanan. At diyan, pagkatapos nun, pag-araw ng linggo, hindi mahirap dalhin ang buong pamilya. Pupunta tayo sa templo ng Panginoon. Aawit tayo. Sasamba tayo. Hindi na mahirap. Bakit? Araw-araw ginagawa na ninyo magpakain sa tupa ng Panginoon. Pwede po ba? Pakainin natin ang ating mga kanya-kanyang pamilya ng salita ng ating Panginoon. Sino may Bible? Sino ang walang Bible? Sino ang walang Bible? Sabi nga ni Pastor Marcelo, ibenta ninyo ang inyong bahay. Bumili kayo ng Biblia. Ganyang kahalaga ang Biblia. Mga kapatid, hinihingi ng Panginoon, pagpapakain, pangalagaan natin ang ating mga tupa. Amen? Pwede po ba yun?
Mula ngayon, Panginoon, tagapagpakain ako ng tupa mo. Sino ang tupa mo, kapatid? Ang tupa ninyo ay ang inyong mga kanya-kanyang pamilya. Amen? Ang ating tahanan, bahay-sambahan ng Panginoon. Kapatid, ang bahay mo ba, bahay-sambahan ng Panginoon? Nagaganap ba dyan ang worship? Pagbabasa ng Biblia? Amen? O baka humaba pa ako? Pinaalala lang ng Panginoon, feed my sheep. Feed my sheep. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Panginoon, yung dinisenyo mo, Panginoon, sa unang simbahan, yun ang maganap sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Mangalaga kami, Panginoon, ng aming mga kanya-kanyang pamilya. Magpastor kami sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Ako, Panginoon, tulungan mo ako. Samahan mo ako bilang tagapangasiwa ng simbahang ito. Ito'y iyo. Hindi ito pag-aari ng pastor o ninuman. Pag-aari mo mga taong ito, Panginoon. Tinalaga mo lang ako, Panginoon, mga laga. Lord, dalangin ko, Panginoon, maramdaman ko lagi, Panginoon, yung iniingi mong pag-ibig, Panginoon. Walang kapantay na pag-ibig tulad ng pag-ibig mo, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, mahahabag ako lagi sa kanila. Mamahalin ko sila, Panginoon. Pangangalagaan, Panginoon. Pileo love, Lord. Mamahalin ko sila tulad ng pag-ibig ko sa aking sarili, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, na ang iglesyang ito, ang bahay-sambahang ito, Panginoon, matagpuan mo nawa, Panginoon, na yung layunin mo, Panginoon, yun ang nagaganap sa bahay-sambahang ito. Lord, nagmamahalan kami. Nagtitinginan kami. Nagpapakain kami, Panginoon, ng Word of God, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa. Ang leader ng simbahang ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Bawat miyembro, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Di namin kaya, Panginoon, ang bagay na ito, Lord. Ang responsibilidad, O Diyos, na nakalagay sa aming mga balikat, lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon. Kargahin namin ito, Panginoon. Kargahin namin ang may pag-ibig sa iyo, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, di namin iiwan, Panginoon. Di namin iiwan ang aming pamilya, hindi namin iiwan ang aming ministeryo, Panginoon, dahil nagmamahal kami sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat po. Matagpuan mo nawa ang bawat isa sa amin na kami nagtatapat sa iyong muling pagbabalik. Matagpuan mo kami na kami nagtatapat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon. Lagi mo pinananariwa, Panginoon, sa isipan namin, Panginoon, O Diyos, na ibigin ka namin ng lubos, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Pasasalamat. Panginoon, dalahin ko, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Sino dito may karamdaman? Taas po ang kamay. Meron po bang may karamdaman? May problema, may mga suliranin, taas po ang kamay. Meron po ba? Sige po. O Lord, sila, Panginoon, na mayroong karamdaman, suliranin sa oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, ikaw ang gumawa, tumugon, Panginoon. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan, ang galaw, Panginoon, ang banal mong espiritu, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Kumuha ka ng himala, Panginoon. Kung paanong gumagawa ka ng himala noon, Panginoon, gagawin mo muli, Panginoon, ngayon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Gayun din yung aming mga kapatid na hindi nakadalo, Panginoon, dahil nagpaalam na may mga karamdaman, pagalingin mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo po sila sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, Panginoon, sa iyong pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.